Nakaalis na kahapon ang delegasyon ni Pangulong Aquino papuntang Brunei para dumalo sa 22nd ASEAN Summit kung saan layo ng mga kaalyadong bansa ang pagsulong at kapayapaan at kaunlaran sa Pilipinas. Para sa detalye, balitaan mo kami Rocky Ignacio. Nananatili ang posisyon ng Pilipinas sa isulong ang pagkakaroon ng matibay na ASEAN Code of Conduct sa usapin ng maritime security sa West Philippine Sea. Dadalo si Pangulo Aquino kasama iba pang ASEAN leaders sa ika-22 ASEAN Summit na idarao sa Brunei ngayong April 24 hanggang 25. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson tiwala ang Pilipinas sa mabibigyan daan ng usapin sa ilalim ng chairmanship ng Brunei mula sa Cambodia. Regardless of the chairmanship, we have always been pushing for these particular, we've been consistent in pushing for our interventions. As you know, last year nagkaroon na po ng consensus that it's time to talk about this particular subject matter. And we will see what will happen in Brunei kung paano, how the talks on the code will push forward. Nakasentro pa rin ang taunang pulong ng ASEAN leaders sa pagpapatatag ng seguridad sa ekonomiya at katahimikan sa riyon. Ayon kay Philippine Permanent Representative sa ASEAN, Ambassador Elizabeth Bensuceso, naging malaking achievement ang kilalanin ng kahalagahan ng ekonomiya sa loob ng ASEAN sa mundo. Para sa akin, ang napakalaking achievement ng ASEAN ngayon, pumipila na yung mga bansa na gustong makipag-associate sa ASEAN. Sa ngayon ay 31 na yung nag-accede. Treaty of Amity and Cooperation, yung TAC na sinasabi. The latest ones are the UK, the EU, and Brazil, even as far as Latin America. Sa loob kasi ng 46 na taong pagkabuo ng ASEAN, naging magkakatulong ang magkakasanib na bansa sa pagharap sa mga hamon ng katatagan ng katahimikan at global economic crisis. Kinikilala na yung ASEAN na meron siyang clout sa international community. Kinikilala niya ang kanyang standing bilang isang regional grouping na maaring makadagdag o makakontribute sa peace and stability, economic growth, and socio-cultural development of countries in the region. Samantala, sisimula na rin talakayin ng ASEAN leaders ang mga posibleng resulta sa pagbuo ng ASEAN Blueprint o ang pagtamo ng ASEAN Community sa 2015. Nakapaloob din dito kung ano kontribusyon ng ASEAN bilang regional body sa kanilang pakikipag-ugnayan sa international community. So the future of ASEAN is one. The other challenge also is how to make ASEAN the driver of movements in this region. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.